Hello mga ka-YouTube! Pag-uusapan natin ngayon ang bagong trust rating na inilabas ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanilang datos, ang mga trust rating nila ay patuloy na tumaas. Pero kung tatanungin mo ako, kahit sino, hindi kayang maniwala sa mga rating na yan. Kasama sa listahan ng mga pangalan tulad ni Ayuda Master Remuldez, Pulboron Marcos at PhilHealth Master Escudero. Pero kung tatanungin ko saan na si Castro, haha, nakakatawa pa na bumaba ng sobra ang trust rating ng Vice Presidente. Kung ako lang, alam mo kahit anong gawin ni Inday Sara para siraan siya, hindi na tanga ang taong bayan para hindi makita kung anong nangyayari sa ating bansa ngayon. Marami na kasing diversion tactics at mga kabaluktutan ang ginagawa nila para matakpan ang mga tunay na problema ng bansa. Tulad ng kahirapan. May mga hearing pa na parang walang kwenta. Na inisip mo ba kung may magandang epekto yan sa mga mamamayan? Tinutunguhin lang nila na masayang ang pera ng bayan sa mga walang saysay na hearing sa Senado, lalo na tungkol sa mga Duterte. Ang daming dapat unahin, ang mga kurakot sa ahensya, ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, at ang kakarampot na sahod na hindi pa nakakayang buhayin ng pamilya. Plus, ninakaw pa ang PhilHealth na kaltas ng 1,000 piso kada buwan, pero hindi naman namin nararamdaman yan. Okay lang, siguro may ibang napupuntahan din naman, tulad ng mga matatandang mahihirap. Pero ang nakakatawa dito, talagang garapalan na ang pagnanakaw, tapos sasabihin nila sa trust rating nila na pabor ang tao sa kanila. Huwag naman kami gawing tanga. Modernong panahon na, hindi na kami maluloko. Hindi gaya ng kay Marcos Sr. noong panahon niya, na sa kanya lang ang balita at kapangyarihan. Baka magalit pa kayo, pero ito ang opinyon ko at base ito sa aking karanasan kung paano naging presidente noon at kung paano ngayon. Kaya yan lang mga ka-YouTube, tanga lang ang maniniwala sa rating na yan. Ito pa mga ka-YouTube, sa social media, lalo na sa Facebook, kitang-kita na ang mga komento at emoji ng mga tao ay madalas nakabaligtaran ng ipinapakita ng mainstream media. Halos lahat ng reaksyon puro haha at emoji na mas nangingibabaw kaysa sa mga seryosong opinyon. Kung sasabihin man ng iba na mga trolls lang ang mga ito, hindi nila matatakpan ang katotohanan na ito ang tunay na nararamdaman ng nakararami at hindi ito kayang kontrolin. Ang mga reaksyong ito ay isang patunay na hindi pabor ang maraming tao sa inyo. At sa survey malamang, ang survey na iyon ay ginawa sa barangay level lang. Kaya't malakas ang hatak nito sa resulta. Ayuda pa more. Kung isa ka sa mga tanga, hala. Go lang, buhay mo niyan. Haha, peace out. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Ano mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here? Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Hindi po tayo nasi-threaten doon. All that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun.
Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of order. Ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng malaswang salita or hindi Hindi magandang salita. salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang parurong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta na lang na anong narinig ninyo yung that's is Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Sabi kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, Senator. iba na kasi hirdo niya kasi hindi ko kilala. Mr. President. Iba na kasi hirdo niya kasi hindi ko kilala. Mr. President, may I remind you that please refrain from talking unless you are recognized by the Yes, I chair. was just making a statement. Yeah, Hindi ko siya nakilala. Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person. So the next to interpolate